na matindi ang paghahanda ng ICC dahil sa susunod na kukunin ay itong si Digong at si Bato. Isinuwalat ni dating Senador Laila de Lima na nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC. Ay, kaya pala itong si Bato ay biglang tumahimik. Itong si Digong ay bigla ho ding tumahimik. Ay natakot ito sigurado. Dito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto mga kaibigan, ang susunod na kukunin ng ICC ay itong si Bato kasama si Digong. Nako po, ay sabay ho silang kukunin. Mga kaibigan, kumpirmado mga mahal kong taga-subaybay ng unang ginawa nila, unang kinuha ng ICC ay itong si Bato at itong si Las Cañas. At mayroon pa akong hindi nabanggit na pangalan. Yan pong mga yan ay testigo laban ho kay Digong at kay Bato. Kumpirmado po yan mga mahal kong taga-subaybay. Itong si Bato ay nandiyan po hawak ng ICC ngayon at kakukuha lang po dito sa Republika ng Pilipinas. May mga tumulong ho. Si Las Cañas ho, na dating pulis, ay nasa ICC na rin ho. Hawak ho ng ICC. Yung mga nabanggit ko pong pangalan na yan, ay dating mga bata ni Digong na membro ng Davao Death Squad na marami hong pinaslang sa utos ni Digong, mga kaibigan. Hindi ko na po i-introduce sa inyo kung anong pagkatao ng mga yan dahil naipaliwanag ko na po sa inyo. Itong si Bato, Bato at si Las Cañas. Ang bigyan po natin mga kaibigan ng highlight ay itong susunod na kukunin naman ay si Digong at si Bato. Bakit kamo? Bakit malapit na? Sapagkat nagkakaroon na ho ang ICC na maliwanag na masusing paghahanda para makuha itong si Digong at si Bato. Ano ang ginagawa na paghahanda na natuklasan dito sa ICC para makuha ng legal sa tamang proseso itong si Digong at si Bato dito sa Republika ng Pilipinas at litisin doon ho sa ibang bansa. Nako ho, ay wag po kayong magugulat. Hindi po ito fake news. Kaya pag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko na panoorin, pakinggan ang vlog na ito. Nako po, napakarami nyo pong matutuklasan at paalaala lang ko, isang like ko sa video na ito. Ay importanteng mahalaga kapag nagustuhan nyo. Ito po, mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo ang matinding paghahanda ng ICC para na sa ganon, sa lalong madaling panahon, ay susunod na kukunin itong si Digong at si Bato. Eto, nako po, eto. Nasa protective custody raw ng International Criminal Court or ICC ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Bato. Ayon po yan kay dating Senadora Laila de Lima. Bukod sa kanya, may ilang testigo pa raw ang posibleng na-access na rin ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. So maliwanag po mga kaibigan, ano ang ginawa na paghahanda ng ICC? Ang una po nilang ginawa ay kinuha sa Republika ng Pilipinas itong si Bato para na sa ganon ay personal na tumistigo laban ho kay Bato, laban ho kay Digong, mga kaibigan. Ito pa, medyo padaan pa lang ng kaunti yun Dito po sa susunod kung ibabagi ko sa inyo ay napakarami nyo pa hong matitindi na matutuklasan. Ito po.
Matapos amining nakaalis na siya ng Pilipinas gamit ang passport na may ibang pangalan, may bagong impormasyon tungkol sa self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Matobato. Sa panayam sa programang StoryCon ng One News, isinawalat ni dating Senador Laila de Lima na nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC si Matobato para ito sa ginagawang investigasyon sa madugong drug war noong Administrasyong Duterte. Napakaliwanag po niyan. Mga kaibigan, bakit mo kukunin ang isang testigo? Lalo't lalo na ay nandito siya sa Pilipinas, ay nag-aksaya ka ng panahon. Nag-aksaya ka ng anumang koneksyon para lang mapapunta doon sa ibang country. Siyempre, ang purposyon nito ay napakaliwanag ho. Ito ay isang paghanda para susunod na hakbang nila. Ang susunod na kukunin naman ay itong si Digong at si Bato. Maliwanag ho. Para itong testigo na ito ay gamitin, iharap sa korte para litisin itong si Bato at itong si Digong. Maliwanag po. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, tayo ho ay may batayan. Ito pa. Sama rin daw dito ang isa pang self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas, pero hindi binanggit ni De Lima kung nasaang bansa si Matobato. Ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC and that both of them are now under the protective custody of ICC. So, pasado sa ICC. Importante silang witnesses para sa kanila. Ayon pa kay De Lima, second quarter pa raw ng 2024 nakaalis si Matobato. Nung una, hindi pa siya ina-access ng ICC. Eventually, they did. And that's why, kailangan na niyang umalis. Kaya't mga kaibigan, ang sinasabi ko nga, matindi ang ginagawa na paghahanda ng ICC. Dito, pangitang-pangita po naman, mga kaibigan. Nako, eto po, mga kaibigan. Kwento pa ng senadora, bukod kay Matobato, posibleng may access na rin ang ICC sa iba pang testigo para patibayin ang kaso kaugnay ng extrajudicial killings laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not know exactly the actual the state of evidence. Basta alam ko, nandiyan nga sila Mr. Las Cañas, nandiyan si Mr. Matobato, and baka nga meron pang iba na na-access na. In so far as the DDS killings are concerned, Matatanda ang umamin si Matobato sa isang Ay, kaya pala itong si Bato ay biglang tumahimik. Itong si Digong ay bigla ho ding tumahimik. Ay natakot ito sigurado dito kay Matobato. Kung si Matobato ay takot noon kay Digong at kay Bato, kaya nga nagtago ng approximately isang dekada. Ilang taon. Dahil nga natatakot kay Bato, natatakot kay Digong, dahil ganun daw siya, ipapapas lang. Dahil nga isiniwalat niya, dahil marami siyang nalalaman. Ngayon, ang katotohanan ay takot ngayon si Digong at si Bato. Dito ho kay Matobato dahil nasa kamay ho ng ICC. Itong si Matobato, inaalagaan ho para gawin testigo. Laban ho dito ho sa nabanggit kong si Digong at si Bato. Di po ba, mga kaibigan? Wither lang yun eh. Hindi isang araw. Ang interview ng The New York Times na higit 50 tao ang napatay niya noon. Kasama rin daw sa hit list si De Lima. So maliwanag po mga kaibigan, kaya nasabi natin dito na matindi ang paghahanda ng ICC dahil sa susunod na kukunin ay itong si Digong at si Bato, mga kaibigan, para dalhin diyan po sa nasabing bansa na ika nga po'y panagutin, litisin dito sa kinakaharap nilang kaso. Ano po ang katibayan natin na paghahanda ng ICC? Ay maliwanag naman po na ang pagkuha dito kay Matobato na testigo laban dito kay Digong at kay Bato ay maliwanag ho na paghahanda yan sa nalalapit
na trial, sa nalalapit ho na pagkuha at paghuli dito po kay Digong at kay Bato. Nako ho, kahit ano po sabihin nyo, na ikangay matagal lang usapin to. Tama ho, matagal lang usapin to. Ba't ang importante yung mahalaga ay gumugulong ang kaso. Ako ho, naunawaan ko na matagal lang usapin to na ICC. At alam ko ho na nagkaroon ho ng konting delay ang paglabas ng warrant of arrest. Naipaliwanag ko na po yan. Dahil doon sa nangyari sa Quadcom, may mga inintay pa. But ang importanteng mahalaga ho ay mayroon po tayong iniintay na warrant of arrest. At yan ho mga kaibigan, kahit sabihin nyo na matagal lang sinasabihan, ang paninindigan ko pa rin ng aking stand dito ay lalabas ang warrant of arrest. Mga kaibigan. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.